Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Noong nakaraang linggo ay ipinag-iwang natin ang dakilang kabisahan ng bata si Jesus. Ngayon naman ay ang pagdiriwang ng National Bible Sunday. So bahagi ko na ipinapahayag sa atin kapag sinabi natin Biblia, ang pinag-uusapan natin dito ay yung nasusulat na salita ng Diyos. The written Word of God. Pag sinabi natin salita ng Diyos, para sa ating mga Katoliko, tatlo ang ibig sabihin ito. Yung pag sinabi natin salita ng Diyos. Sa mga iba natin mga kapatid na hindi Katoliko, ang kanila lamang pagkaunawa kapag sinabi ng salita ng Diyos ay ito lamang Biblia. Sa atin isa lang ito sa tatlo. Kasama kapag sinabi natin salita ng Diyos ay kasama yung tinatawag natin magisteryo. Yung kapangyarihan ng simbahan na magturo, teaching authority of the church. Kaya pag sinabi natin yung karapatan magturo ng simbahan ay yung mga ipinahayag niya sa mga itinatawag nating dokumento na ipinalabas ng simbahan. Yung isa pa ay tinatawag natin sacred tradition. Yung halimbawa ng sacred tradition, katulad ng halimbawa ngayon, niliwang tayo na Jubilee, na ngayon ay may tema natin, mga manlalakbay ng may pag-asa, Pilgrims of Hope. So, bahagi ko na ito ay naging banal na tradisyon ng simbahan mula pa sa tradisyon ng mga Hudyo. So, noong una ay yung lamang ay ginagawa every 50 years. Pero after ng Second Vatican Council, ay nakita nila na napakalaki ng 50 years. Meron ibang hindi aabot ng 50 years. Kaya pinaiksi na every 25 years. Pero yung tinatawag natin bahagi ng tradisyon ng simbahan. So ito tatlo ito, kapag sinabi natin salita ng Diyos, sacred scripture, teaching authority of the church, at sacred tradition. Pero ang pagninilay lang natin dito ngayon, kapag sinabi natin salita ng Diyos ay yung nasusulat. Yung tinatawag natin sacred scripture. Banal na kasulatan. Bahagi ng patuloy sa makikita natin na kaya ko sa ating pagdiriwang palaging incorporated yung banal na kasulatan na nakita rin natin mula sa unang pagbasa na ipinamanig ko sa atin mula sa Propeta Nehemiah na kasama si Propeta Ezra ay alin dinuruan nila yung mga Israelita simula sa banal na kasulatan. Gayun din naman sa Ebanghelyo na pumasok si Jesus sa templo ng Jerusalem
sa siya umuwi, ay alin, binuksan niya ang banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias. So bahagi nila ito. At ang akibat nito, si Panginoon ngayon, ni San Lucas, pinakilala na rin dito natin sinulat ni San Lucas ang banal na kasulatan. Sabi nga, para yung original na plano ay hindi para sa atin, para kanino? Para kay Teofilo. No? So, kaya isinulat niya yung Ebanghelyo na kung tawagin natin ngayon ay Ebanghelyo ni San Lucas na sang-ayon sa kanyang pahayag mula sa kanyang pagkasaliksik sa mga nakasaksi ng mga pangyayari nito sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. At bahagi ko naman sa ating nakita ko natin yung pagkakahalaga sa banal na kasulatan. Dalawang nais natin punto sa nais nawa natin pagpilinilayan. Una, yung ipinahayag ni Jesus, sumasa atin ang Espiritu ng Panginoon. Isang paliwanag ko na sumasa atin ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa marami. Pero isa sa makita namin yan kapag tayo nagbabasa ng banal na kasulatan. Bahagi o na ipinamanin din sa atin sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto na alin, tayo ay bininyagan lahat ng iisang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, sa biyaya ng ating binyag. Pero sana po, makita natin na tayo pinanitilihan ang salita ng Espiritu ng Diyos kapag tayo ay nagbabasa, nagningilay ng salita ng Diyos, nasusulat na salita ng Diyos. Sabi nga, kung tayo lamang ay nagsisimpang every Sunday, bahagi yun kasi may palaging laman ng ating pagdiriwang na mula sa banal na kasulatan, yung unang pagbasa, katulad ng kanina mula sa aklat ng Propeta Nehemiah, yung Salmo Responsorio, yung ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga Korinto, yung Hallelujah, and then yung Ebanghelyo mula kay San Lucas. So, kung kayo ay makasisimpa every Sunday, bahagi na po yun. Marami na tayong pwedeng pagnilay-nilayan. Kaya lang kuminsan, nakatulong lang kami tayo sa Ebanghelyo. Pero wag natin kalimutan na yung mga binanggit ko sa inyo ay bahagi ko na hinalaw mula sa nasusulat ng salita ng Diyos. At pwede natin bigyan ng pagkakataon na ito ay maging bahagi ng ating paraan upang lalo natin makapagmilay at maging bahagi upang maisunod natin ang ating buhay sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. O marami ngayong mga tinatawag natin application. Sa pamamagitan naman ng paggamit ng yung smartphone tungkol sa Biblia. Pero isa o
nire-recommend ako kasi yun ay bahagi palagi na liturhiya ng simbahan ay mula doon sa aming at mapuri dagpo. No? Nandun po yung mga pagbasa na ginagamit namin every day. No? So, kapag naman ordinary day, wala naman second reading. Kaya naman, every day, nag-iiba yung pinagkukunan natin na sa banal na kasulatan na magiging bahagi ng ating pagdiriwang. Pero yun, na makita natin na sa pamagitan ng banal na kasulatan, sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. Marami pa akong paraan, pero isang maliwanag mo yun na makita natin na sabi nga natin kapag tayo ay nagbabasa at nagninilay, na makita natin na ito, dito natin kinukuha ito. Hindi lamang kung anong sa atin iba. Sang-ayon sa turo na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. At tayo ay hinahamon na patuloy tayo mag-aaral at magnilay ng salita ng Diyos. Hindi naman natin kinakailangan isubsub, kaya nga hinahati-hati yun ng simbahan kasi nga hindi natin kagad makukuha sa isang buwan. Pangalawa, yung natupad na yun ang bahagi ito ng kasulatan. Yung kaganapan o epekto ng salita ng Diyos. Nasusulat na salita ng Diyos. So hindi lamang ang nasusulat na salita ng Diyos na nangyari 2,000 years ago, 3,000 years ago, or 4,000 years ago, na nakita natin na nakalagay ko yung mga letra ng banal na kasulatan. Ngunit yung maliwanag natin, natupad ngayon ang bahagi ito ng kasulatan. Ano yung mga natupad? Hindi lamang sa ibang tao. Kung isang makita natin na makita na natupad yung salita ng Diyos sa tao ito. Pero hindi sila saan? Sa akin, sa iyo, natutupad ba ang salita ng Diyos? Ang bahagi ng kasulatan ngayon mismo sa piling natin. Well, siguro po sanay makita natin yun, yung kaganapan ng katuparan ng salita ng Diyos. So, halimbawa ko na yan, pwede natin masabi na natupad, ay yung sinugo niya ako pag-ipahayag sa mga bihan na sila ilalaya. So, bahagi mo na napakalaga yung sakramento ng pagkakasundo. Kung minsan tayo na kinukulong natin yung ating sarili. Kasi kapag nakita natin yung kinainisan natin, hindi tayo naging malaya. Tayo ay kapag nandiyan yung kinainisan natin, pupunta tayo sa kabila. Ayaw natin makasalubong. Or maaari din, inirang niya ako upang ipangaral sa mga lupa ang mabuting balita. So bahagi yun ng pagkilos. So ngayon, yung pagninilay natin, yung pagpapahayag, partikular ng pagkilos ko. Pero nais ko i-mention na yung aming mga programa at mga pagkilos ay isang pamamaraan na makita natin na ay isang pagkilos ito ng kaganapan ng pagliligtas ng Diyos.
So, kahit na siguro hindi lamang yung pakikinig natin ngayon, ulit maging bahagi o sabi ko nga, kapag kahit na ngayon na medyo mahirap pumunta sa dalalan, ay kapag tayo nakapunta roon, ay lalong maliwanag na yung hinirang niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga lupa. Bagamat malapit lang sa atin ang dalalan, bahagi lang ng ating baryo, kaya lang, hindi naman lahat papunta rito para magsimba. No? Kasi bakit? Magkano na lamang ang tricycle? Papunta rito. O bakit doon? 120. Hindi mo naman pwede pulungin yung tricycle. No? Lalong-lalo ngayon na napakahirap na yung umakyat sapagkat nagkakaroon ng road widening. No? Kung minsan maghihintay ka na 20 to 30 minutes kasi may aakit na dump truck. Pag-aakit yung dump truck, kinakailangan umantungan ka dun sa dulo kasi hindi mo pwede na yung tumabi sa tabi. Gawa na nagro-road widening, pinapalapat yung kalsada. Ay yung tabi ng kalsada ay inuhukay. Nung una, okay lang, tatabi ka lang kahit may dump truck. Ay hindi, maghihintay ka talaga dun sa taas. At yun ay hindi ko lang pagkilos. Yun ay pagkilos namin bilang isang parokya. Isang pangangalaga namin. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa inyong mga pagtulong. Bagamat hindi naman kayo lahat umakit, pero kapag tinutulungan yung aming mga programa at mga proyekto, ay kasama kayo sa pagkilos sapagkat pinagdadaan nyo yung aming gawain para magkaroon ng kaganapan na alin ipahayag sa mga lupa ang mabuting balita ng kanyang pagliligtas. Pero ginawa nyo ang hanapin natin kasi kung minsan nakikita natin na alin puro na lamang pangako. Pero makita ba natin yung pangako ng Diyos na nagkakaroon ng kaganapan sa buhay mo mismo, sa buhay mo mismo, na masabi natin na natupad na yun ang bahagi nito ng banal na kasulatan habang kayo ay nakikinig. So ito yung itulong namin sa harapan ng Diyos. Naway pag-ibayuhin tayo na kanyang salita na tunay na nagbibigay ng kalayaan at buhay na walang